Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Badong Aratilis po. Excuse me po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Handa na po. Kanina, nanonood ako sa mga maikling live ni Joy. Yung sinundo niya si EB Hugalbot tsaka si Jun Abinis. No? Mukhang handang-handa naman po yung ating pong mga vloggers na inimbitahan para sa hearing bukas ng fake news, pogo vloggers, at saka narco vloggers na tinatawag, no? Okay, so yan po, ang tingin ko dyan, mapapasubo itong mga congressman. Ngayon lang po sila makakaharap ng mga tao na very willing na makipagsagutan, hindi po natatakot, mabilis mag-isip. Ibang uri po na dadami na po yung superstar na vloggers. Yan. Ang tingin ko pa riyan, paurong tayo, no? Habang ang mga social media sa buong mundo ay nagiging open, tinatanggal po yung sinasabing control, no, ng mga tinatanggal na po yung mga fact checker. Baliktad naman ng sa Pilipinas, no? Talagang paurong po yung pag-unlad natin eh. Yan po kasi walang tiwala yung mga nag-iisip niyan na yung mga Pilipino. Ano lang yan eh. Ang tingin lang niyo sa mga Pilipino kasi mga bobo at kayang paikutin. Yan. Kasi ganyan yung treat ninyo. Okay. Pag-uusapan din po natin, ano pa ba ibang pag-usapan? Para may gusto pa akong pag-usapan eh. Nakaligtaan ko na. Yun po, no? Yung iba po tong dapat hindi tayo madala, no? Hindi tayo madala ng solo-solo. Kasi yung kalaban po natin, buhat-buhat po yung kanilang kampanya. Sana po hindi ganun. Tayo rin, no? Tayo na nga yung agrabyado. Ang chance lang po natin na may maging epekto, hindi po yung ilan yung napapasok, yung ano po, yung purpose natin, tandaan nyo ng 2025, malinaw po yan sa kalaban natin. I-straight nila yung 12, lugi tayo dahil mga masikat yun. Tapos sila pa'y nananawagan na straight yung 12, samantalang tayo, nananawagan tayo ng kanya-kanya, kawawa lang si BP Sara. Tandaan natin, gusto po nating makatakbo si BP Sara pagdating ng 2028. Kasi tigilan na natin yung mga pagpuna-pagpuna kung hahayaan naman natin sa kanila yung ibibigay natin sa mga senador, yung bilang, no, sa kalaban natin. Okay, yan po ang mapag-usapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Alam nyo, nakakatuwa, no? Yung attitude ng mga vlogger, no? Natatandaan ko, meron ding fake news na noon, pinag-usapan, tapos inimbitahan na rin yung mga vlogger noon. Diyan po sumikat sila, no? Sila Thinking Pinoy, sila Mocha Uson, no? Yung talagang nakilala sila, eto pala. Eto pala yung mga tinutukoy na vlogger na yan, no? So same thing, ako tingin ko, pag natuloy po bukas, ay tuloy na tuloy naman po yan bukas, ang magiging epekto po niyan, marami na po kasi diyan nagkaroon ng mga superstar vloggers eh. Dadami po yung superstar vloggers. Ito pong batch ng mga inimbitahan na to, di hamak na mas magagaling kaysa yung mga unang batch.
Hindi ko naman sa minamaliit yung mga kakayahan kasi nariyan sila Attorney Trixie, sila Joy, sila Hugalbot, sila Attorney Glenchong, sino pa bang mga naimbatahan. Talagang level up na eh. Level up na po yung talino ng mga vlogger na naimbitahan dito, no? Sa tingin ko nga mas marami pa pong mas marami pa pong sikat na sisikat o mas marami pa pong mas magagaling na vlogger na hindi kasing sikat na mga superstar vlogger natin ngayon. Sila Maharlika, sila Banat Bay. Yan yung mga superstar vlogger no? Dito po, pagkatapos po ng hearing na to, dadami na po yung magkakaroon po ng talagang ang status ay gano'n na kasikat dahil po sa inyo. Ako wala akong nakikitang negative eh. Panay positive nakikita ko diyan. Siyempre, ang negative lang diyan, pwede talaga silang knowing na etong uri ng ating mga congressman, pwede talaga silang i-contempt, di ba? Hindi na bago 'yan eh. Putya, mga tauhan nga ng Vice President eh. Vice President na 'yun pangalawa sa pinakamataas. Tauhan nga ng Vice President eh, hindi sila natakot na i-contempt eh. Ito pang mga supporter supporter vlogger, di ba? Wala silang pananaw na basta yung sa kanila yung ngayon eh. Yung maniga ba? Yan po yung attitude nitong mga congressman natin eh, yung paniniga. O ano ngayon? Parang sila yung wala na silang konsiderasyon kung hihiyaw tong mga to ng mga human rights, hihiyaw. Nagtataka lang po ako na pag-usapan yung human rights. Kayo po dyan sa Commission on Human Rights, ang dami pong pinako-contempt ng ating Kongreso. Wala ba kayong palag? Wala na ba kayong palag ngayon na biglang nawala na yung karapatan o para lang talaga sa rebelde? Kayong mga Commission on Human Rights, para lang ba talaga kasi sa mga rebelde? Pag rebelde lang ba yung hinuhuli? Pag rebelde lang ba yung nawawalan ng karapatang pantao, nalalabagan ng karapatang pantao, doon lang kayo may say? Ang dami pong pinakulong ng Quadcom, ang dami po, hindi po kayo nagre-react. Kasali ka ba sa pinatawag? Hindi po. Wala ako. Hindi ako masaya dahil wala ako. Tuwan-tuwa ako dahil hindi kasi ang laki po ng posibilidad na makontempt ka eh. Siyempre, mas gusto mo na laya ka, di ba? Anyways, para may mag-live din sa kanila. Malamang bawal sila mag-live dun eh. Mabuti na rin yung merong mga tagalabas na para may mag-live pa rin. Anyways, una, sinasabi ko nga, paurong po yung ating House of Representatives, no? Yung paniniga ninyo, wala na eh. Parang na sa kanila eh. Na yung kumbaga yung nasa aura na pag nanalo kaya tang congressman, naroon na yung magiging astig ka na rin at walang pakundangan. Yun yung right term, no? Walang pakundangan. Wala kang sinasanto, wala sila, no? Kasi narinig ko yun sa sinabi kay Crealdo eh, na dito ka magmatapang. Ngayon nyo po hamunin. Kasi mga sundalo, mga militar, mga pulis, militar, may mga, hindi po sila sanay ng ng makipagdakdakan. Sabihin nyo po yan sa mga vlogger. Tiyak, makakarinig kayo kahit patayin nyo na mic. Yung mga sinasabi nyo magmatapang, sabihin nyo po sa mga vlogger. Okay. Alam po ninyo, paurong po ang Pilipinas pagdating po dito sa ating pananaw kung yan sa mga fake news.
Ang nagpauso lang naman ng magsalita ng fake news, dati naman wala niyan eh, di ba? Dati naman hindi naman uso yung termino. Tapos dito kasi sa Pilipinas, dahil hindi na nila matalo yung mga vlogger ng mainstream media, mas pinaniniwalaan na yung vlogger. Sila na yung nagsabi, fake news naman yung mga vlogger na yan. Naniniwala ba, ikaw ba Badong, naniniwala ka na may fake news talaga? May nananadya talagang fake news? Meron. Meron po talaga nananadyang fake news. At karamihan nasa kabilang kampo. Nagtataka nga ako sa inyo. Sino po ba, ito tanong ko sino po ba ang nagtatawag na magnanakaw si BP Sara? Sino po ba nagsabi na kriminal yung mag-ama? Sino po yung nagsabi na, di ba? Sila po yung paulit-ulit dyan eh. Sila yung akusan ng akusan na magnanakaw si BP Sara eh. Sa tingin nyo ba tama yun? Kaya lang, dahil wala silang kredibilidad, yun kasi yung pagkakaiba eh. Usapin po to ng kredibilidad. Kahit na magsalita, yung mga vlogger na mga ano yung right term, political term, intelligent deprived. Kahit po magsalita yung mga intelligent deprived na vloggers. Para saan? Di po ba? Nakita niyo po ba kami na nag-react sa mga bugok na mga vlogger na kalaban? Tandaan po natin, ito pong pagbablog. Kami po, hindi nila sinasalang-alang eh. Kami pong mga vlogger, content po ang importante sa amin. Yung sinasabi nyo nagpapakalat ng fake news, pwede nyo rin kasing i-consider yung investigasyon nyo na. Tama yun, no? Nasa tama sila. Kung may nagbabayad dyan na pogo at may nagbabayad na narco, kasi patutunayan nyo dapat yung akusasyon nyo na yan. Kung may mapatutunayan kayo na drug lord na nagbabayad kay Banat Bay, drug lord na nagbabayad kay Joy Cruz, drug lord na nagbabayad dito kay Glenn Chong. Pwede. Di ba? Pero yung sasabihin ninyo na fake news dahil sa mga sinasabi nila, sino po kayo para magsabi na fake news o hindi ang isang balita? Naniniwala ba ako may nagpe-fake news? Naniniwala ako pero hindi ko kayang patunayan ng fake news eh. Mahirap pong patunayan ng fake news. Lalo na kung may binabanggit na, halimbawa, dapat dinidefine muna nila yung fake news eh. Di ba? Define muna nila kung ano ibig sabihin ng fake news. Define muna nila kung ano ibig sabihin ng narco vlogger. Define muna nila kung ano ibig sabihin ng pogo vloggers. Ako sa kayo ng akusa eh. Wala naman kayong batayan ng mga pinag-aakusan nyo. Bakit po tayo paurong? Yung expo na dating Twitter, marami po sila. Marami rin po silang mga fact-checker. Nung dumating po dyan si Elon Musk, tinanggal niya po lahat ng fact-checker. Naging open po yung X, lahat ng gusto mong i-post. Pero may guidelines pa rin sila, bawal kang yung magpo-promote ng mga sugal, ganun yung ganun lang ilan eh. Tapos mga tao na rin yung magpa-fact-check, yung kunwari may nilagay kang fake news, yung mga tao na rin mismo yung maglalagay sa comment section. Naging malaya po yung X. Ngayon yan yung ginawang model,
yung X na dating Twitter, yan po yung ginawang model ng Facebook. Tanggalin na natin tong mga fact checker na to kasi yung mga fact checker na yan, may sarili silang agenda. May agenda sila eh. Alam niyo po, bakit tayo paurong? Kasi kinikilala na po ngayon na maraming katotohanan. Ang katotohanan sa inyo, maaring hindi katotohanan sa amin. Halimbawa, yung sinasabi nyo, Inday Lustay. Sabi nyo yan. Totoo sa inyo yan. Sa mga kalaban namin, Inday Lustay, katotohanan sa kanila yan. Kahit hindi nila mapatunayan. Pero sa atin, mali yun. O, sa atin naman, marami nagsasabi, si BBM ay bangag. Sa kanila, hindi katotohanan yun. Pero katotohanan, community notes, correct. Katotohanan sa atin yun. Marami sa atin naniniwala doon na BBM bangag. Hindi po pwedeng si Dan Fernandez ang magtatakda kung ano ang tama at mali. Ayoko nga eh kasi di ba? Yun lang, dalawang halimbawa na yun. O halimbawa yan, sinabi ni De Lima, minority lang yung Iglesia ni Cristo, yung rally na yan, Iglesia ni Cristo, 2 milyon minority. Ano, fake news na ba si De Lima? Sino magdedetermine yan? Kayo? Tapos dapat patunayan ninyo, ang gusto kong mapatunayan nyo, thank you very much kay Corazon Austerio sa pagme-member. Ang gusto kong mapatunayan ninyo, ano, saan, paano, yung mga pinatawag nyong vlogger ay mga naging pogo vlogger at narco vloggers. Kasi ang sarap pakinggan lang, gandang pakinggan eh. Kaya sila fake news dahil pogo at pogo vlogger sila tsaka narco vlogger. Sino magpapatunay nun? May ebidensya kayo? Meron kayong mga witness na tumanggap si Glenn Chong mula sa pogo? May witness kayo na tumatanggap si Attorney Trixie mula sa mga drug lords? Hindi po pwedeng kayo na naman. Yan yung nagiging problema natin sa ang gusto nilang witness. Eto po pagkakaiba ng mga napapanood ko na matagal na ako nakasubaybay sa mga hearing. Corazon Austerio, thank you very much sa 10 Hong Kong dollars. Ang pagkakaiba po noon ng mga hearing na napapanood ko, meron po silang mga witness na nagsasabi, no? Halimbawa, yung kay Napoles, pamangkin niya yung witness eh. No? Na pinipeke nila yung mga pirma. Kunwari, merong mga NGO. Sila na rin ang gumagawa ng mga members ng NGO, pinipeke niya. May akusasyon eh. Meron kang witness sa akusasyon. Ang hanapin po natin dito, meron po bang magtuturo, yung bang 40 na yan, may nagturo sa kanila na sila ay tumatanggap ng drug money at pogo money? Hindi po pwedeng yung sinasabi lang nila kasi hindi naman po yung akusasyon yung ano eh. Hindi po yung akusasyon yung mga fake news lang sila eh. Pogo vloggers saka drug vloggers eh. Meron po bang magpapatunay na sila nga ay tumatanggap sa drug lord? Yan yung gusto kong malaman bukas eh. Kasi sanay na sanay tayo na, sige, sagutin mo to. Hindi ko gusto, nagsisinungaling ka, contempt ka na. Isa lang po hindi nila na ganun eh. Na sinabihang
Contempt ka na eh. Si Tatay Digong. Nung pumunta dyan sa kanila. Eto pa po, baka mabilaukan sila. Naghahanda po itong mga tao, marami po rito, mga abogado, no? Marami nag-aral ng abogasya, marami nakatapos ng abogasya diyan sa mga inimbita nila. Marurunong po sa batas. Hindi po katulad yan ng mga naunan yung mga vlogger na iniimbitahan diyan na hindi talaga nakapag-aral ng law. Dito po marami pong nag-aral, marami pong attorney. Mapapasubo po kayo lahat dyan. Yun nga po eh, yun yung problema eh. Sino yung nagrereklamo, di ba? Ang problema, ang nagrereklamo, congressman din. Paano tapos kasama ka ron sa mag-iimbestiga? Ikaw yung nag-aakusa, tapos yung inaakusahan mo itong mga to, paano mo tatanggapin yung pag napatunayan nilang mali? Sa bagay, may tiwala naman ako sa mga vlogger na kaya nila supalpalin kung ano man yung binibintang sa kanila. Kaya lang mga pikon tong mga to eh. Yun yung problema, mga pikon. Di ba? Kaya iko-contempt, maramihang contempt. Pero iba na ngayon eh. Pumapalag na po yung mga tao kung kayo na nabubuhay pa noong 2024, yung Quadcom, kahit na anong ibintang nyo, kahit na ano, dahil nga dyan sa Quadcom, dahil sa nangyari kay Zulaika Lopez, sa mga investigasyon nyo na yan, pumapalag na po yung mga tao. Paalala lang natin sa mga congressman. Paalala lang din po natin sa mga congressman, no, na gustong mag-imbestiga. Nagpahayag na po yung mga PMA, Alumni Association, no, na lantaran yung pagnanakaw sa gobyerno. Halimbawa pa nga niya, ganito, no? Kayo na yung may control sa budget, kayo pa yung contractor, kayo pa yung subcontractor, kayo pa yung supplier. Solo talaga eh. Lantad na lantad talaga eh. Tapos, may contractor, subcontractor, supplier, proyekto sa inyo din tinayo, binabaha pa rin. Walang lusot eh. Sila may control ng budget talaga. Substandard pa. Nakita namin yung mga nagiba, walang mga bakal eh. Kawayan lang, pucha, kawayan. Semento tapos kawayan lang. Mahirap po yan. Bukod sa mga inimbitan nyo, napapalag pagkatapos ng imbitasyon nyo, marami pa pong vlogger na nasa labas na makikita. Pati po yung PMMA, nakasubaybay na yan lahat ngayon. Lahat po ng mga grupo na pumapalag, nakasubaybay. Yung mga nagrally lang naman po yung mga makakapal na muka. Lalo na yung mga grupo ni Magno. Ine-expose o sumakay sila sa expose. Sa expose ni Congressman Ungab at ni Tatay Digong, no? Sinakyan nila. Tapos, ang panawagan nila, ang may kasalanan po noon, ha? Kongreso, Senado at House of Representatives, tsaka yung mga Malacanang, yun lang naman yan eh. Sa Senado, sa House of Representatives o sa Malacanang lang nagpuno nun. Wala pong Duterte dun eh. Pero, ang panawagan, putya, impeach BP Sara. Nakikinig, nanonood din po yung mga oligarko na kung sa tingin nyo hindi pa naapektuhan, apektado na po. Bilyon-bilyon po nalugi sa mga oligarko dahil
Hindi makaahon-ahon yung stock market natin. Nagtatanong kayo bakit yung mga vlogger ng taga-kabila walang sulat. Baka lahat sila walang nagpe-fake news sa kanila. 'Di ba taga-kanila yung nagsabi na may kabit si BP Sara? Oh. Ginagalit niyo po talaga yung mga mamamayan. Ginagalit ninyo yung mga tao. Unti-unti niyo pong ginagalit lahat ng sektor ng lipunan. Tsaka yung yabang, yung talagang yung alam niyo yung yabang niyo hindi may mga mayayabang dahil super talino, halimbawa si Miriam. Yung alam na ng lahat na hindi naman kayo katalinuhan, tapos mag-aastig-astigan pa kayo na parang ang tatalino nyo pa. Halatang halata naman. Halatang halata naman hindi kayo katalinuhan tapos may expose po ng mga vlogger yan. Gigil na gigil yung tatlo kanina, si Jun Abini, si AB Hugalbot ba yun? Tsaka si Joy Cruz. Iba po to. Wala pong takot tong mga to na baka nasanay kayo na yung pinahaharap nyo riyan sila katulad nila Alice Go, nila yung kapatid ni Alice Go. Sino yung pinaharap nila dyan nang gagalaiti na lang? Yung mga tauhan ni BP Sara. Mga taong opisina po yan eh. Trabaho lang ng trabaho, hindi naman sanay sa dakdakan yan. Baka mabaluukan kayo sa ginawa nyo imbitasyon. Paurong po tayo, paurong. Okay. Mamaya, sa mga question and answer na siguro mapapalawak pa natin yan. Dito naman po, no, nakita ko kanina, meron na po silang video. Yung team ni Marcos na mga senatoriables. Yan. Kasama ng lahat ng iniisip ninyo na medyo gusto nyong iboto. No? Kasama si Ping Lacson, si Tito Soto. Lahat po ng inaakala nyong independent, kasama lahat ni BBM sa video. Ang panawagan nila 12-0. Posible pong mangyari yan. Pag tayo pong mga Duterte, ay sila pa rin ang binoto natin. Alam nyo, nasasaktan po ako. Kasi alam ko na yung gimmick na yan eh. Yung mga nagpapakalat na hindi dapat straight tayo. Yung kalaban po natin, nasa kanila na lahat. Nasa kanilang machinery, nasa kanilang pera, nasa kanilang presidente. Bukod pa dun, sikat sila lahat. Wala kang tulak sipain sa kanila, no? Wala silang Ngayon tayo, marami sa atin relatively hindi naman pakilala, marami sa atin bagito. Halos lahat, no? Maliban kay Senator Bato at saka kay Senator Bongo. Wala na pong ibang may karansang maging senador o tumakbo. Kaya halos tayo eh. Ngayon, ang malaking pagkakamali na gagawin ng mga Duterte supporters, tuwan-tuwa tayo na nakasama tayo sa Iglesia ni Cristo na milyon ang dumalo. Nag-show of force tayo. Cheboy, thank you very much sa SAR 7 SAR. Tuwan-tuwa tayo. Bakit si Cheboy? Tuwan-tuwa tayo na nagsasabi na tayo ang nagpanalo. Si BP Sara, mga Duterte nagpanalo kay Bongbong Marcos. Pero pagdating sa eleksyon,
Nadadala tayo eh. Nadadala tayo ng mga propaganda ng kalaban. Ano po yung propaganda ng kalaban? Bakit nyo straight yung mga yan? Eh, wala namang kakayahan yung mga kandidato nyo. Sila po, wala po silang question. Minsan, gift din yung mahina ang kokote. Pag mahina kokote mo, walang question eh. 'Di ba? Sinabing vote straight, 12 sila. Iboboto nila 12. Tayo po hindi. Sa sobrang talino ng iba sa atin, ang dali nating paikutin na bakit ano ba kayo? Uto-uto ba kayo? Bakit pag sinabi ba ni Badong na straight? Pag sinabi ba ni Duterte na straight? Wala ba kayong kakayahang mag-isip? Straightan po yung laban dapat ngayon. Bakit po straightan? Hindi naman po ito yung kakayahan eh. Dinadala nila tayo sa kakayahan. Para iboto nyo yung mga may kakayahan doon sa tingin nyo. Para pag naboto po yun, manalo po sila, majority po silang manalo, ang susunod na pong hakbang nila, impeachment na. Tandaan po ninyo, walang mananalo kay BP Sara. Kaya ginagawa nila ng paraan para ma-impeach. Eh wala rin naman yan kahit na gaano kagaling yung mga senador natin. Pag hindi atin ang presidente, wala rin mangyari. Tandaan po ninyo, ang nagpapatakbo po ng Pilipinas, hindi po senador, hindi po mga congressman. Presidente po. Kahit nakakontra pa yan lahat sa iyo, basta ikaw ang masusunod sa Pilipinas. Nasa iyo yung mga secretary, nasa iyo yung budget, nasa iyo lahat. Maniwala kay sa akin. Wala rin po yan lahat. Sabihin, walang gagawin to si Philip Salvador. Ito, bagito po. Hindi mananalo to si Inlo, burahin ko na yan. Hindi mananalo to si ganun, burahin ko na yan. Kawawa po si BP Sara dahil hindi natin makukuha yung numero. Numero lang po. Honestly, tatanungin niyo ako, si Robin Padilla ba, solve ako sa ginagawa niya? Hindi. Pero kailangan natin yung boto ni Robin Padilla. Ngayon, di ba? Kailangan natin yung boto ng mga, wag nyo sabihing mas magagaling yung kandidato nila. Kandidato nila si Bong Revilla, Lito Lapid, Villar, si Abalos. Vote straight, PDP tayo. Pati mga guest candidate nila. Si Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Lahat ng PDP straight natin. Sa question na, alam nyo, masyado nating pinagtutuunan ng pansin eh. Kanina nakinig ako sa third floor eh. Pinakikinggan ko kung ano ba talaga posisyon nila sa ano. Makinig na lang po kayo. Kasi baka naman isinasama nyo ng isinasama yung kandidato nila. Ayaw naman. Isama nila. Ayaw naman nilang sumama pala. Alam niyo yun? Yung akala mo gustong-gusto mo na kinakampanya mo, yung pala ayaw naman pala nila. Hindi ako sigurado kung bakit ganun eh. Kung ano po yung ewan ko lang hindi straight nyo na yung PDP, sigurado tayo dyan. Mga tao po ni Tatay Digong yan. Marcoleta, maasahan natin. Dalawa lang naman hindi PDP dyan eh. Si Marcoleta at si Pastor Kibuloy. Pero maasahan po natin yung mga yan. Sinisigurado ko sa inyo, may prueba na po na yan. Si Marcoleta po nanguna sa ABS-CBN. Tandaan nyo. Tapos si Pastor Kibuloy, sa tingin nyo ba? O lalo na yung iba, di ba? Si Pastor Kibuloy, sa tingin nyo ba, babaliktad pa yan sa mga Duterte? Hindi na po yan. Kasi tayaan po to. Putya, mahirap naman yung ang problema niyan, hindi mo maintindihan kung bakit, hindi ko rin maintindihan. So,
Eto yung kandidato natin, PDP laban, dahil chairman niyan si Tatay Digong. Tapos, guest candidate nila to. Ngayon, kung hindi ko naman sinasabi wag niyong isama yung kandidato nila, eh kung ayaw naman, alam mo, baka tayo, baka lumalabas pa no, na hinihiwalay nga namin sarili namin sa inyo, dikit naman kayo ng dikit. Ang tawa, hirap. Meron pa po bang COR? Ano yung COR? Kaya tama rin yun eh. Gusto nilang maging independent sila from PDP. Di independent na lang sila. Bakit tayo namumblema sa Di mo ba? Huwag na natin silang problemahin. Kung gusto nila na sumama, pwede naman nila makausap yung mga leaders ng ano, di ba? Eh, mahirap, ngayon ko lang na-realize, teka lang pala muna. Sigurado ba natin na gusto nila na madikit sila dito sa mga kandidato ng PDP? Baka naman hindi naman pala nila gusto. Baka may iba po silang diskarte. Baka sa tingin nila, wag nyo nga madikit-dikit yung mga sarili nyo sa amin. May Yusik na naman na magre-resign, boss. Kailangan manalo ang PDP para di ma-impeach si BP Sara. Feeling ko may isang ayaw kay ABR sa PDP o hindi makasundo niya. Kahit okay sina ABR at mga Duterte sa salita ni Miss Pam kanina. Kasi pinakinggan ko talaga sila kanina. Ang sabi, parang ganito eh, no? May hinahanap pa sila. Sila pa naghanap sa mga kandidato ng PDP. Talaga? Duterte yung... Sigurado kami Duterte yung mga yan. Totoo naman yun. Nakita nyo naman si Tolentino, di ba? Pwede naman may mag-traitor. Kaya lang, mas may laban ka naman kung alam nilang Duterte sila. Hindi naman po PDP si Manny Pacquiao. Ang mga PDP po ito, no? Batogo, Hinlo, Bundok, tsaka si Philip Salvador, Hinlo, Lambino, yan, 6, plus 2 guest candidate, si Pastor Quebuloy at tsaka si Senator Marcoleta. Yan. Kasi mahirap po na sinasama na kasama natin, baka makantyawan pa. Ba't nyo ba kami sinasama? Hindi naman kami kasama dyan. Baka mamaya mapagsabihan pa tayo ng gano'n. Hindi po natin, ako po personally, iboboto ko si Vic Rodriguez. Pero personal na lang yun. Hindi ko siya isasama na kandidato na opisyal kasi mahirap po, hindi nila tinataya yung sarili nila. Narinig ko kanina eh. Nakinig ako eh. Ano ba talaga? May nagtanong naman doon. No? Sabi, ganun nga. Hinahanapan pa nila yung mga PDP ng yung pagsang-ayon doon kay Vic Rodriguez. Di ba ang issue ni Vic Rodriguez yung BICAM, di ba? Gusto nila magsalita sila in support ng mga issue ni Vic Rodriguez. Mga tauhan po ni Duterte ito, kaya sila PDP laban. Kaya po sila PDP laban dahil tauhan sila ni Duterte. Sigurado kami. Tapos, kayo pa naghanap. Bahala na kayo. Mahirap yan. Mamaya, ang pinoproblema ko dyan, baka dinidistansya nila yung sarili nila, tapos tayo naman yung dikit ng dikit. Di ba? Mahirap po yun.